there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way. Tunay nga sa panahon ngayon ng pandemic, ang daming ginagawa ang mga tao ng iba't ibang paraan para makasurvive. Iba't ibang trabaho ang pinapasok upang sa pang-araw-araw matustusan ang kanilang mga pangangailangan. God will make a way. Tama, ang paraan lamang ng Diyos ang higit nating dapat tingnan at sundin, sapagkat madalas ang ating mga paraan ay nababase lamang sa ating kakayanan bilang isang taong makasalanan. Sa araw pong ito, ating pagnilayan ang Monday Gospel. Ngunit bago tayo magpatuloy, sama-sama po tayong manalangin sa ating Amang nasa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. God is good all the time. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat muli. Para sa amin, ang bawat araw ay himala. Ang bawat araw ay isang napakalaking biyaya sa iyo, Panginoon. Lord, ibig naming maramdaman, matanggap ng buo
ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, ang pag-asa na patuloy mo na binibigay sa amin. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. At patuloy po akong humihingi ng paglilinis, Panginoon. Bigyan mo po ako ng mababang kalooban sapagkat sa mga oras na ito, tanging ikaw lamang ang ibig kong ipagmalaki. Bigyan mo po ako ng sapat na kakayanan sa tulong mo, Lord. Itago mo ako sa iyong liwanag. Kasama ko po si Brother Frederick Prestosa. Kami iyong mga alipin na maglilingkod sa iyo sa oras na ito. Gamitin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, kaabaan ng loob. At ayun din, Lord, pinapanalangin ko na makakarinig ng iyong Monday Gospel, Panginoon. Ipuin din po ang kanilang mga puso at espiritu na ang oras na ito ang pinakamahalaga sa 24 hours na ibinibigay mo, Lord. Ang anyayahan mo kaming mga makasalanan, kahit online lang. Isang banal na Diyos na nag-iimbita sa amin upang ihain ang kanyang spiritual na pagkain, ang aming daily bread. Panginoon, sa buong maghapon, dami naming pagsubok na na-encounter. Napakarami, Lord. Pero in Jesus' name, tinatanggal ko, Panginoon, sa pangalan mo. Sapagkat sa oras na ito, live na live ang iyong banal na espiritu. Kaya nanalig kami, Panginoon, na tuturuan mo kami kung paano kami makakatakas sa aming mga kasalanan, kung paano namin mapapatay ang mga kasalanan nandito po sa aming puso. Panginoon, maraming pong salamat. Kumilos ka pa sa mga darating na minuto. Ikaw may taas, maihayag sa iyong kapurihan ngayon at magpakailanman. Ang lahat ito'y dalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panaong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. "Narinig sa Rama ang isang tinig, tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw, sapagkat patay na sila." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa pong pinagpalang gabi sa lahat na makakarinig ng mabuting balita. Tunay nga na kapag tayo po ay nakikinig ng gospel, 100% po mabuting balita yan. Kaya sana po wag mawala sa atin yung
ibigay po natin ang ating oras. Actually, kapag nakikinig po tayo ng mabuting balita, hindi lang po yung basta oras ang ibinibigay natin. Mismo yung ating sarili, ang ating inihahandog sa Panginoon. Bilang pagpapasalamat na mula nung nagising tayo kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, buhay pa po tayo, nakakain tayo. Lahat, di po ba? Bagamat napagod tayo, salamat sa Panginoon. Hindi yung pag napapagod tayo, pinagpapawisan tayo, nagre-reklamo pa tayo sa Diyos. Di ba? So, salamat Lord, pinagpawisan ako, nag-amoy pawis ako. Di po ba? Nanakit yung bewang ko kakatrabaho. Kasi binigyan ka ng kalakasan. Kesa naman nasa kama ka, may sakit ka, di ka makakilo. So, ano bang gusto mo? So, minsan ang tao, hindi mo malaman kung ano ba talagang biyaya ang binibigyan ng halaga eh. No? So, sana po, ibigay po natin ng buo, 100%, ang ating pong atensyon sa Panginoon. Itigil muna natin kung ano yung ginagawa natin, di ba? Kasi, ang Panginoon ay Espiritu, so hindi natin siya nakikita. Pero halimbawa, nakikita natin siya, siguro lahat tayo magtatakbuhan sa kanya, no? Kumbaga, kung parang yung artista na kilala mo, pag pumunta sa bahay mo, siguro kinikilig ka pa, paghahandaan mo pa everything. Eh how much more pa kaya ang Diyos ang nag-iimbita sa atin na makinig sa kanyang mabuting balita everyday. Utos po yan ng Panginoon. Amen po? Inutos sa atin ng Panginoon na isama natin siya sa kanyang schedule. Kasi every day, every gising is a blessing. Hindi nakakalimot ang Diyos na isama tayo sa mga gigisingin. Sabi ko nga, maraming tao na minsan din na nagigising sa panibagong umaga. Pero pag tayo ay nakikinig ng mabuting balita, ang target natin dito, tayo, ang ating mga pangalan ay malista sa Book of Life. O aklat ng buhay. Yung bang pagdating ng Judgment Day, yung bang bubuksan yung libro ng buhay at mababanggit yung pangalan natin. Amen? Kaya napakahalaga na tayo ay mayroong interesado sa salita ng Panginoon. Amen? Kasi pag hindi po natin gagawin yun, interesado po sa atin ng dyablo para taniman ang ating isipan ng mga bagay na makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Lagi ko din po sinasabi, every day, hindi lang physical life, higit sa lahat, spiritual life ang pinakamahalaga sa atin. Amen? Kasi, itong physical life, iiwan natin to, no? Walang forever sa mundo, wala. So, dapat everyday na paghahandaan po natin yung spiritual life. Kasi yun na yung wala nang bawian eh. Ano ibig sabihin nun? Kapag tayo namatay, tapos na ang kwento. Doon na tayo matitira forever. Kung sa impyerno tayo mapunta. Ang hirap naman, di ba, forever with Satan. Pero siyempre, ang gusto ng Diyos, forever sa heaven. Amen? Sana pagdating sa Panginoon, siniseryoso natin ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman to biro eh. Alam natin na maraming tao na walang interes makinig ng salita ng Panginoon. Totoo yan. Sa ano lang sa social media lang, kitang-kita mo na kapag nagpo-post ka tungkol sa Panginoon, kung ilan ang magla-like, kung ilan ang mag-share. Di ba? Napaka-konti. Pero subukan mo isang artista mag-post dyan ng sex scandal. Naku po, isang katerba ang like, isang katerba ang share, isang katerba ang comments. So, doon pa lang kitang-kita mo na eh. Pero sabi ng Panginoon, magbago na tayo ng isip, pandemic na. Huwag na tayo umayon sa takbo ng panahon. Kasi kung magsusunod tayo sa flow, sa uso ng mundo, maliligaw tayo. Amen? Kailangan na natin magbago ng isip, maging bagong nilalang na tayo. Para sa ganun, magamit tayo ng Diyos. Naku naman, yung mga cellphone natin, magamit naman ng Diyos na ipalaghanap yung mabuting balita online, maging online alagad. Amen? Kaya sana kapag nakakarinig kayo ng gospel, kamukha nito, Monday Gospel, sana pagkatapos nyo pong marinig to, pakishare na lang po sa inyong timeline para pagtupad yun. Pagtupad talaga yun sa utos ng Panginoon. Great Commission. Kita naman natin ang halimbawa ng Panginoong Jesus, di ba? Kanyang mga alagad, anong ginawa niya? Nangaral siya, nakinig ang mga alagad. At anong sinasabi niya? Ayan narinig nyo na yung mga utos ng Panginoon. Sige, humayo na kayo. Ikaw Pedro, ikaw Juan, palagana pang mabuting balita. Amen. Tayo sa panahon natin ngayon, kailangan pa ba natin sumakay ng bangka para makarating sa ibang ibayo? Umakit ng bundok? Hindi na, di ba?
kahit mismo sa loob nating tahanan, pwede tayong magpalaganap ng mabuting balita. Kasi yan po dapat ang nagva-viral sa panahon na ito. Amen. Yan talaga dapat. Kaya lang nakakalungkot talaga na nagdo-double, nagti-triple time si Satanas. Kasi alam niya, Jesus will come anytime na parang magnanakaw. Baka magulat na lang tayo na, oops, maya-maya andyan na si Jesus Christ. Ready na po ba tayo? Hindi tayo paliligtas ng ating kayamanan, ng katanyagan. Hindi tayo maliligtas ng ating tatay, nanay, anak. Hindi. Tayo mismo ang kikilos para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Amen po. So sa gabi pong ito, salamat sa Panginoon. Kumbaga sa pagkain, ang ihain niya ay mula kay San Mateo, chapter 2, verses 13 to 18. Yun po yung narinig nating gospel kanina. At ito po yung tungkol sa kwento sa Bible, yung pagtakas patungong Ehipto at pinapatay ang mga maliliit na bata. Ayan. Alam nyo, pag tayo ay nagbabasa ng Bible, minsan hindi yan literal eh. Makikita may istorya, pero meron yung spiritual na paliwanag na dapat po nating pagnilayan. Kaya mamaya po magkakaroon ako ng sariling pagninilay, pero bigyan po muna natin ng daan ng ating kapatid na si Brother Frederick Prestosa, na kung saan marami po tayong matututunan sa kanya when it comes sa pagninilay sa mabuting balita. Hello po. Ayan, kumokonek pa lang tayo. Alam po nyo, sa buhay natin ngayon, tayo'y nabubuhay dahil sa habag ng Diyos. Magandang gabi po, brother. Good evening po. Opo, good evening po. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel. At salamat sa Panginoon, gagamitin niya po kayo para magpagnilay sa Monday Gospel po. Opo. So, Salamat po. Opo, eto na po, naka-live na po kayo. Pwede na po kayo mag-start. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good evening, brothers and sisters. This is Brother Eric. Today we celebrate the Feast of the Holy Innocent. Mababasa po natin yan katulad ng Gospel ngayon. No? Matthew chapter 2 verse 13 to 18. So hindi ko na po siya babasahin. Makikita po natin dito sa Ebanghelyong ito, mga kapatid, as today we celebrate the slaughters of the innocents, ay yung sakripisyo ng mga infant ng time na yon. At alam natin na ang Panginoon ay sinilang sa araw na yon, mga kapatid. No, the slaughter of the innocents is the first clash between the religion and politics. Ito po yung unang-unang clash ng politics and religion. No, naisip ni Herod na si Jesus ay threat sa kanyang kingdom. At alam naman natin kung si Herod ay kung nababasa po natin sa history, ay si Herod ay hindi rin naiiba dun sa mga taong ginagamit as mass murderer, ano? Yung katulad nila Hitler, Osama bin Laden, Saddam Hussein, Mussolini, Stalin, no? At alam natin na ang lahat ng mga taong ito ay mga mass murderer ito, mga talagang walang pakundangan sa pagpatay. He's the only worst because siya po yung pinaka-worst because ang mga pinapatay po niya ay mga bata, mga kapatid. In the year 43 BC, Herod's father was assassinated by a threatened family member. And Herod and his brother were captured, and his brother committed suicide, and Herod managed to flee to Rome. Nakatakas siya sa Rome. 37 BC, Rome appointed Herod as king of the Jews. So kasi siya po yung hinirang ng mga Romano na maging hari ng Hudyo. Then, he returned to Palestine and defeat his father assassin. Pinatay niya yung pumatay sa kanyang ama. And 33 years po siyang nag-rule. At alam natin na it's a turbulent one na talagang
madugo ang paghahari ni Herod at isa siyang selosong hari. No, pinatay niya yung kanyang brother-in-law, kapatid ng kanyang asawa na high priest, no? And his wife too, pinatay din niya. At ang kalungkot-lungkot po dito, at the point, he was afraid of a plot against him by the two of his son. Yung bang natakot siya na yung kanyang mga anak naging threat din sa kanya. So, pinatay din po niya yung kanyang mga anak. So, isa siyang brutal na mamamatay. Napaka-brutal niya pagdating sa pagpatay, no? Kaya alam natin ito. Kaya si Matthew, telling us about Jesus, nung nalaman ni Herod na yung nakausap niya yung tatlong pantas, sinabi ng tatlong pantas, hinahanap po namin yung batang isisilang na magiging hari ng mga Hudyo. At kinausap ni Herod yung mga pantas, sabi niya, ganun ba? Kung makikita niyo, sabi niya, kung makikita niyo yung bata, sabihin niyo rin sa akin para ako naman makapaghandog din sa kanya, makapag-alay din sa kanya. No? So kinausap niya yung mga pantas. Yun ang sinabi niya sa mga pantas, pero ang katotohanan po nun para malaman lang niya kung saan yung bata at patayin rin niya, mga kapatid. At makikita natin, no, Bethlehem was not the only target. As Jeremiah told us 100 years before Jesus came, this is what the Lord says. Jeremiah 31, verse 15, yun po yun nandun sa last few words dun sa ating gospel sa Tagalog na sinabi ni Propeta Isaiah. Narinig sa Rama ang pagtangis, iyakan at malakas na panaghuyan. Iniyakan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw paaliw pagkat wala na sila. So ito po yung prophecy ni Jeremiah. At ngayon sa pagkakataon nito, mga kapatid, ay matutupad ito sapagkat nung lumihis ng landas yung tatlong pantas, hindi na bumalik kay Herod, doon na siya nag-alala, doon na siya talagang na-threaten na naman siya. So mga kapatid, ito, inutusan niya yung kanyang mga kawal, patayin ang mga sanggol 2 years old below, lahat ng mga lalaking sanggol, no? As far as north of Bethlehem, as far as south of Ramah. So kasama yung south of Ramah, no, mga kapatid. And the angel came to Mary and Joseph na sinabi na sila ay tumakas papunta sa Egypt. Now, why Egypt? Why Egypt? Bakit nga ba sa Egypt? Samantala, mga kapatid, makikita natin sa mapa na ang Bethlehem to Egypt is 90 miles, no? So from Bethlehem, 90 miles from Bethlehem, ang Egypt, no? Ano kaya ang reason? Makikita niyo po ba na sa Egypt, ng pagkataon ngayon, mga kapatid, ay may mga Hudyo na naka-refuge sa Alexandria, Egypt. No, may mga Jews pa doon, no, mga kapatid. Ngayon, maalala niyo yung sinabi ni Propeta Hosea, no, na matutupad yung pagliligtas. Yung sinasabi ni Propeta Hosea, yung tungkol sa Exodus, mga kapatid. At alam naman natin na si Moses is yung lumang kobenante ng Diyos o yung Old Testament or yung Old Covenant of God ay ibinigay po kay Moses, no? At alam din po natin kung paano iniligtas si Moses. At si Moses din po ay nung time na yon ay may mga bata pa rin na isakripisyo at dapat kasama si Moses doon, mga kapatid. Ngunit nakaligtas si Moses because si Moses po sa plano ng Panginoon, siya pa rin po yung magliligtas sa mga Hudyo out of Egypt. Ngayon yung prophecy naman ng mga kapatid kay Jesus Christ na yung Son of God was brought out of Egypt ay magaganap ito. So yung pagdadala kay Jesus sa Exodus is
parang inaugurating lang ng New Exodus, isang bagong pagliligtas, isang bagong kobenante, isang bagong covenant ng Diyos o isang bagong pagliligtas, not by running away but for the fulfillment of the prophecy. So nung panahon ni Moses, they are running away to be saved, no? Makaligtas, palayo sa Egypt. But this time, Jesus Christ came back to Egypt to fulfill the prophecy that the Son of God will be brought out of Egypt. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi, mga kapatid, is because marami pong naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, pero mas marami pa rin naniniwala na siya ay tao lang. Siya ay isa lang sa mga propeta na pinadala, or siya ay tao lang, no? Amen. At hanggang ngayon ang mga yung mga Israelita hindi pa rin naniniwala na si Jesus Christ ay isang hari. Ngunit kung babasahin po natin dito yung nakaraang gospel o yung darating na gospel sa Epiphany, mga kapatid, itong tatlong pantas na dumalaw kay Jesus, matatalinong tao ito na nag-aaral sila, mga astrologer ito, mga kapatid, na nag-aaral sila ng bituin, yung mga sa stars, no? Ngayon, isang particular na star na mag-a-appear, yung particular na star na ito ay mag-a-appear sa pagsilang ng hari ng Hudyo, sabihin sa pagsilang ng isang hari. So isisilang ang sanggol na tatawaging Emmanuel, na ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin, kasama natin ang Diyos, no, mga kapatid. So ito ay isang patunay na si Kristo ay tunay na anak ng Diyos. Because hindi naman itong mga pantas na ito, hindi naman to Hudyo. So galing sila sa wala sa silangan, sa malayong lugar. Hindi sila mga Hudyo, no? Pero mga kapatid, alam nila na isisilang ang isang sanggol na papangalan ng Jesus ang palatandaan nito, mga kapatid, ay yung paglitaw ng isang particular na bituin na yon. So yun ang naging guide nila hanggang sa makarating sila sa Bethlehem, no? Bethlehem. Alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng Bethlehem. Ano po ba ibig sabihin ng Bethlehem? Ang Bethlehem, ang ibig sabihin is house of bread. House of bread, no? Bethlehem, no? At alam naman natin na si Jesus, na sinilang siya sa Bethlehem, na si Jesus ang tinapay ng buhay. Sinasabi niya, ako ang tinapay ng buhay. No? So isinilang siya sa Bethlehem, fulfillment pa rin ng prophecy na siya yung tinapay ng buhay. At alam natin, mga kapatid, yung pagliligtas kay Moses, may naalay pa rin may nagsakripisyo pa rin, inaalala pa rin natin yung mga namatay doon ng mga bata para kay Moses. At yung ngayon naman ay yung mga pinapatay ni Herodes dahil na-threaten siya na mapapalitan yung kanyang trono. Napakahalaga nung ano. Alam niyo na hanggang ngayon nangyayari pa rin ito sa panahon natin, no? Yung bang yung mga yung mga hindi naniniwala sa Diyos, or sabihin natin naniniwala sa Diyos but they are not really o sabihin natin hindi tunay na sabihin natin naglilingkod sa Panginoon, pero naniniwala pero parang hindi rin naman talaga. So wala talaga, as in ito po yung nangyayari sa panahon ngayon. Nagka-clash pa rin yung religion and yung politics, no? At nakikita po natin ito. At ang nagsasuffer nito, mga kapatid, walang iba kundi yung mga bata ngayon. Amen. Na magiging future natin sana. At we are giving them example like this na yung nangyayari na alam nyo na kung minsan parang hindi na novelty yung pagiging pare, yung pagiging holy man,
yung pagiging paglilingkod sa Diyos, parang hindi na siya, no? Pero mga kapatid, wag po natin kalimutan na itong araw na ito sineselebrate natin yung mga batang nagsakripisyo para sa salvation. Yung mga batang nasakripisyo para doon sa salvation, no? Para ang Panginoon ay magganap niya yung prophecy sa kanya. Kasi alam natin, tayo naniniwala tayo, although kahit hindi natin nakasama ang Panginoong Hesus, alam natin, naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos. Amen. Ngayon mga kapatid, may mga pananampalataya ngayon na hindi naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Pero naniniwala sila, gumagamit sila ng Bible. Amen. They are using the Bible, but nagbabasa sila, but hindi sila makaunawa, hindi sila Kasi sinabi rin naman yun ng Biblia eh. Maraming magbabasa, maraming makikinig. Pero hindi lahat makakaunawa nito, mga kapatid. At tanging yung mga kinakasihan lang ng banal na espiritu, o sabihin na natin, tinatawag ng Diyos at nilulukuban pinag-aarian ng Diyos, ang siya lang makakaunawa na ito. Kahit walang magpaliwanag, because yung grace of God pag dumating, mga kapatid, sa puso ng taong gustong maglingkod sa Panginoon. And makikita natin na kapag ang Espiritu Santo na sa atin, maiintindihan natin at mauunawaan natin na ang Panginoong Hesus ay tunay na anak ng Diyos. Amen. So kahit na isineselebrate po natin ngayon, ay yung inaalala natin yung mga infant na mga nag-suffer na mga bata, ay ang ebanghelyong ito ay pinapatunayan lamang na si Kristo ang tunay na hari ng mga Hudyo. At hindi lang po siya naging hari ng mga Hudyo, mga kapatid. Sinabi rin ni Propeta Isaiah, darating ang panahon, ang kaligtasan ay hindi lang po para sa mga Hudyo, maging ang mga hentil ay tatawagin sa kaligtasan ito. Mga kapatid, kapag hindi ka Hudyo, ang tawag nila sa atin mga hentil, mga Gentiles tayo, no? So Amen. outside the community of Jews is mga Gentiles tayo. So mapalad tayo because kumbaga sa pamilya parang ampun tayo ampun, no? Ampun. Pero mga kapatid, sino ang pinagpala daw? Ang pinagpala ay yung mga Gentiles na naniwala na kahit hindi nakita o nakasama ang Panginoon, ay nanampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, walang ibang daan. Ang Panginoon lang. Noon, yung prophecy, yung angel, sinabi pangalanan, Emmanuel, sabi niya na ang Diyos ay sumasa atin. No? Sinong Diyos yung sumaatin? Sino yung sinasabi doon sa John, sa chapter 1 ng John na nagkatawang tao? Sino yun? Panginoong Hesus. No, wala namang iba kundi ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasi yun yung pinag-aralan ng mga pantas na hindi naman sila naniniwalang sa pananampalatayang Hudyo or sa pananampalatayang makadiyos kay Yahweh or ano. Pero alam nila na merong isisilang na hari. Amen. Mabuti pa sila. Mm-mm. Naniniwala sila na may hari yung isisilang. Samantalang hanggang ngayon, mga kapatid, may mga tao, minsan mga kapatid, yun pang minsan sinasabing the elect o yung Israel mismo na dapat na sinasabi ng Panginoon na ang aking pagliligtas ay dapat sa bayan lang ng Israel. Pero dumating ang time, mga kapatid, ang una pang tumanggap at kumilala sa Panginoon ay hindi ang mga Israelita, hindi ang mga Hudyo, kundi ang mga Gentiles, mga Amen. kapatid. Kaya mapalad po tayo sa gabing ito, sa tinagal-tagal ng ebanghelyong ito na dumadaan sa buhay natin every year. Sana po naman sa pagdating ng pagkakataon po na ito, mga kapatid, ay maunawaan po natin ang tunay na dahilan ng pagsilang ng anak, ng Pasko, ang pagse-celebrate natin every year o December. Mga kapatid, ang mga nubina, ang mga simbang gabi, the very reason why we do all these things because alam natin, dapat naintindihan natin na ang tunay na Pasko ay ang Panginoong Hesus. Huwag po nating sayangin yung mga
batang nag-alay ng buhay upang magkaroon ng kaganapan ang prophecy kay Jesus Christ na kapahayagan na siya ang tunay na anak ng Diyos, isinilang, bumaba. Ang masama lang po kasi, ang hinaantay na Mesiyas o Misaya ng mga Israelita ay yung parang political yung may power, ganun. Opo. Yung knights, nakasakay sa kabayo, na may, parang yun ang tagapagligtas na inaantay nila. Amen. So bakit daw magiging tagapagligtas si Jesus? Sinilang lang sa sabsaban. Ano ba yung sabsaban? Sabsab. Kainan ng hayop. Amen. Doon isinilang. Ganun kahirap yung kalagayan. But Jesus came down or came to earth, mga kapatid, not as a king, but as a servant, but as the Lamb of God. Dumating siya, lumagay siya sa kalagayan natin. At bakit siya lumagay sa kalagayan natin? Hindi siya pwedeng maging marangya. Why? Because hindi niya maintindihan. Diyos siya kasi. Diyos. Mga kapatid, ang Diyos hindi umiiyak, hindi nasasaktan, walang pain. Pero nagkatawang tao siya. Why? Ano ang reason? Because nagkatawang tao siya para maranasan natin, para maintindihan niya kung ano ba ang isang tao. Ano ba ang tao? Anong damdamin ng isang tao? Anong sakit ng isang tao? Anong nararanasan ng isang tao? And yun ang nagbigay ng paraan para maintindihan ni Jesus. Kailangan ko pala talagang ialay ang aking buhay para sa mga ito. Dahil ang dami ng pinadala ng Diyos, Amen. prophets, Opo. kings, ang daming pinadala. Pero walang nakasunod dun sa gustong mangyari Diyos. ng ating Panginoon until the time came na si Jesus Christ na ang ipinadala, yung bugtong na anak na ang pinadala para tumupad ng mga bagay na hindi po natin natutupad. Alalahanin natin yung mga bata, pero alalahanin natin na kaya sila na isakripisyo para magkaroon ng kaligtasan Amen. ang tao. Kaya mga kapatid, isang hamon sa atin na yung sa simpleng words na lang, sabihin natin, simpleng words na lang sasabihin ko. Kung may makikita tayong mga katulad nating mga naglilingkod sa Panginoon, sana naman, maging totoo tayong lingkod ng Diyos. Amen. Maging tapat tayong lingkod ng Diyos. Yung buhay natin, umayon sana sa mga pinipreach natin. Amen. Karamihan natin, mga preacher, mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon, and yet, mga kapatid, salungat yung buhay minsan, salungat yung buhay dun sa sinasabi na pinipreach, parang hindi umaayon, no? Etong mga kapatid, yung prophecy at si Jesus Christ umaayon. Ang salita ng Diyos umaayon, mga kapatid. Tanging ang pananampalataya na lang natin ang hindi umaayon sa takbo ng kaligtasan na binigay ng Panginoon. Kaya salamat po sa gabing ito. Nawa po ay nakapagbahagi po ako sa inyo at nawa po ay naging aral po sa atin na tayo po'y mahal ng Diyos. At hindi niya hinayaan na tayo ay diretso sa impyerno. Amen. Binigay yung kanyang anak. Yung anak ay nandito, pinadala. At yung anak ay inaantay na lang nating Amen. bumalik muli Opo. upang tayo isama sa kanyang kaharian. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you, Purihin Lord. po natin ang Diyos. Okay. Purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat, Brother Frederick. Marami po kaming natutunan ngayong gabi. So, sa Diyos po ang papuri. Amen. Thank you po. Thank you po. So, yan po si Brother Frederick Prestosa. So, ako, marami din ako natutunan sa mga sinabi niya tungkol sa gospel. Ako naman po, ang pagninilay ko na lang angkop ko na lang po sa panahon natin ngayon. Sa nangyayari sa panahon natin ngayon. So, siguro napakinggan nyo na yung balita, no? Sa TV, o sa radyo, o sa dyaryo. Yung balita na isang tatay, pinatay niya yung kanyang 2 anak. Yung isa yata, 1 taon lang, baby. Yung pangalawa yata, 3 taon yata, no?
Tapos, sinasabi niya na nagbigti daw yung kanyang asawa. Pero nung lumabas yung katotohanan, pinatay muna niya pala yung kanyang misis bago niya isinunod yung kanyang mga walang kamalay-malay na anak. So, diba parang naaangkop sa gospel natin ngayong gabi. Kasi ang gospel natin ngayong gabi is pinapatay ni Herodes ang mga walang kamuwang-muwang na sanggol. Kasi bakit? Kasi siya'y natakot. No? Hari na siya ha. Nasa kanya na ang lahat. Ang dami na niyang mga kawal, kapangyarihan. Pero natakot siya na yung isang sanggol na isinilang, which is ang Panginoong Jesus, darating ang time na masapawan ang kanyang kapangyarihan. At napakalupit talaga ni Herodes. So ito pong panahon natin ngayon, nangyayari pa rin yan. Maraming Herodes na ang naglaganap dito sa mundo. At isa nga, yung nabalita nga na tatay na pinatay niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa. Kapatid, anong maiisip mo na kung ikaw, sariling tatay, papatayin mo ang isang sanggol, ang mga batang walang kamuwang-muwang? Sa palagay mo, kaya mo yon? Di po ba? Tayong mga magulang, talagang pinangarap natin magkaroon ng anak, inilagaan natin, pinakain natin, lahat. Pagkatapos darating yung time na tayo lang din pala ang papatay. Amen po. So nakikita mo doon sa tatay na pumatay sa kanyang mga anak, para siyang sinaniban ni Herodes na walang awang pumatay. Amen? At sa panahon natin ngayon, ang dami nating pinagdaan ng pagsubok, iba't iba. Nang dumating ang pandemic, marami nawalan ng trabaho, marami nagpakamatay, marami nawalan ng pag-asa. Amen po. Kung minsan, nagkaroon na nga ng time, magkasama-sama ang pamilya dahil nagkaroon ng pandemic. Kung kailan pa nagkasama-sama ang pamilya, saka pa nag-away, saka pa nagkaroon ng violence sa loob ng tahanan. Amen. Yung pong tatay na pumatay ng kanyang mga anak, sabihin na natin na nagkaroon siya ng depression, kasi nawalan siya ng trabaho o nagselo siya sa kanyang asawa. Hindi po natin talaga alam yung totoong nararamdaman ng tao na yon, kung bakit niya napatay. Pero isa lang pong sigurado dun, nilukuban siya ng demonyo. Amen po. At hindi lang isang demonyo, napakaraming demonyo. Kapag tayo po'y gumagawa ng kasalanan, hindi po ang banal na espiritu ang nasa isipan natin, hindi. Ang bad spirit. Ang trabaho ngayon ni Satanas, sa panahon natin ngayon na 2020, papasok na ng 2021, ang trabaho ni Satanas mag-double, mag-triple time, para tayo lahat maging Herodes. Yung wala tayong habag, wala tayong awa. Amen. Ito pong pagninilay ko sa gospel, nilagyan ko nga po siya ng hashtag, patayin ang kasalanan. Kasi po, sa panahon natin ngayon, sabi ko nga, may nakita akong mga karakter doon sa gospel. Diba? 4 ang parang karakter doon eh. Yung si Angel Gabriel, si Jose, si Herodes, at yung mga sanggol na pinapatay. Di po ba? Sa panahon natin ngayon, sino ba tayo doon? Tayo ba yung Herodes na walang awang pumapatay? Tayo ba si Angel Gabriel na naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan? Tayo ba si Jose na sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Nung sinabing umalis kayo dyan, tumakas kayo, punta kayo ng Egypt kasi papatayin si baby Jesus. Amen? O tayo yung mga sanggol na nagiging biktima. Amen po. At 4 na letter P din ang nakita ko dun sa gospel. Una, yung pagpapahayag ng mabuting balita, which is yung ginawa ni Angel Gabriel. Yung pangalawang P, yung pagtakas na inuutos ng Diyos para sila'y maligtas. At ang pangatlong P, yung pagpatay. Di po ba pinapatay ni Herodes yung mga bata? So pagpapahayag, yung pala yung kay Jose, pagsunod, di ba? Sumunod si Jose. Alam natin na kapag nakakarinig ng mensahe si Jose sa anghel, talaga sumusunod siya kasi alam niya galing sa Diyos eh. Amen po. So, sa panahon natin ngayon,
Ang dami nating buhay. Buhay pisikal. Kita mo yung kapwa mo, lumalakad, tumatawa, trabaho. Buhay spiritual. Tayo, kumikilos tayo. Buhay lahat tayo buhay pala tayo lahat pisikal. Kumikilos tayo eh. Pero ang dami sa atin patay spiritual. Amen po. Yung ba tipong parang feeling natin inosente tayo na wala tayong alam sa salita ng Panginoon. Eh kung minsan nga yung pinaka-basic na utos ng Diyos na ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat, parang nagiging nagde-dedma tayo. Parang walang alam mo yung bata, parang walang alam. Amen po. Eh hindi natin alam, yun ang papatay sa atin. Actually, maraming ang Herodes ngayon sa panahon na ito na nanlalamang ng kapwa, nanloloko ng kapwa. Eh pero kung tutusin mismo tayo sa sarili natin, Herodes na tayo eh. Pinapatay natin yung ating sarili sa kasalanan. Amen? Yung bang alam na natin ang katotohanan na ayaw ng Diyos ng ganito, ayaw ng Diyos ng ito, pero patuloy at patuloy pa rin natin ginagawa yung ating mga kasalanan na unti-unti tayong pinapatay. Amen? Yung tipo mga patikim-tikim, patikim-tikim ng drugs, pa isa-isa, maya, 2, 3, hanggang sa hindi mo namamalayan yung drugs na pala ang nagahari sa puso mo. Parang si Herodes, no? Siya na yung magdidikta sa'yo kung ano yung gagawin mo. Actually, kapag tayo under pa rin ng kasalanan ngayon, yung kasalanan ang nagkikilos sa atin, nag-uutos sa atin. Kung tayo meron pa rin galit hanggang ngayon, mag-2021, nandun pa rin yung galit mo. Yung galit ang nagiging amo natin. Siya yung nag-uutos sa atin. Wag mo yung patawarin, na maghiganti ka. Di po ba? Kaya siguro, ang dami, no? Pag nanood ka ng news, eto lang nakaraan, di ba? Yung pulis pinatay yung mag-ina. Di ba? Grabe na ang ngayon ng mga kasalanan. Hindi ba sa nakasalanan eh? Kademonyohan na eh. Tapos eto nga, tatay, pinatay sariling anak, sariling asawa. Kita nyo? Kung wala ang Panginoong Hesus sa atin, para sa atin madali ang pumatay, madali ang magpakamatay kasi gusto pa rin yung tatay na yon, pagkatapos siyang patayin, bigtiin yung kanyang mga mahal sa buhay, sinunod naman niya yung sarili niya. Kaya lang nabigo siya napigtas siya tayong tali, hindi siya natuluyan. Amen. Sa atin, hindi naman tayo kinakailangan maging kamukha nung tatay na papatay, hindi. Alam nyo, minsan sa sarili natin, akala natin yung pagpatay ng tao, yun na yung pinakano. Kung tutusin, mismo tayo sa sarili natin araw-araw may pinapatay tayo Pinapatay natin yung pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos. Minsan, dito na nga lang sa Facebook Live, buhay na buhay ang mensahe ng Panginoon, pero pinapatay natin minsan yung oras natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pinapatay natin yung pagkakataon na tayo magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Pinapatay natin yung mga bagay na pwedeng maging blessing sa atin. Pinapatay natin minsan yung ating kalusugan sa mga bisyo, sa mga pagkaing makakapagdulot sa atin ng karamdaman. Amen. So kailangan sa panahon na ito, patayin natin ang kasalanan. Amen. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi kapag pinatay natin yung kasalanan sa tulong ng Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay. Amen po. Kailangan niya na ang mangyari sa panahon na ito. Tayo, kanya-kanya tayong alam natin ano ba yung mga kasalanang pumapatay sa relasyon natin sa Panginoon. Kung ikaw'y nangangalunya, pinapatay mo ang banal na espiritu sa iyong katawan na dapat maging templo, paunti-unti nga lang. Hanggang sa hindi mo namamalayan. Wala na pala. Patay na pala yung pag-ibig mo sa Panginoon. Patay na pala yung interest mo sa Kanya. Amen. Kasi pag natuluyan tayo, na sabi nga, Jesus will come anytime, tapos patay pala tayo spiritual, talagang ang tuloy natin yan sa cremation sa impyerno. Gusto po ba natin? No? Wala naman taong gusto pumunta ng impyerno Pero bakit hindi natin isabuhay ang salita ng Panginoon? Amen po? Sapagkat ito naman yung katotohanan ng buhay na pilit pinagtatakpan ng mga kagutuman, nakawalan ng trabaho. Tandaan natin, hindi tayo tatantanan ng dyablo hanggat nabubuhay tayo. Dahil ang trabaho niya is pumatay, sumira ng buhay ng tao. Ayaw niya tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Alam nyo,
Kaya ang tao ay nakakapatay ng sariling anak, ng ibang tao, kasi ang tao, ang pride talaga naman. Hanggat ang pride natin ay mas mataas pa sa Diyos, lagi na lang tayo papatayin unti-unti ng kasalanan. Si Lucifer, diba? Ang demonyo, bakit ba siya nag-aklas sa Diyos? Kasi sa pride. Gusto niya maging kawangis ng Diyos, no? Gusto niya maging sikat din siya. Makapangyarihan siya. Ganyan ang nangyayari ngayon dito sa mundo. Papatay ng tao dahil lang sa pera. Papatay ng tao dahil sa kapangyarihan. At tayo, para tayong minsan kung hindi tayo Herodes, minsan para tayong mga sanggol na walang malay. Ano yung sabing walang malay? Eto na, araw-araw may gospel. Binibigyan tayo ng information. Pero deadma pa rin tayo. No? Tinuturuan na tayo, pero deadma pa rin tayo. Amen po. Pero ang gusto ng Panginoon, maging si Jose tayo. Na nung marinig niya ang balita ng anghel na, oy, tumakas ka na dyan, papatayin ng iyong anak. Sana ganun tayo, no? Kapag nakakarinig tayo ng mabuting balita sa bawat araw, tayo ay nakikinig, sumusunod without any question. Huwag nating questionin ang utos ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na basahin ang Bible everyday, sumunod lang tayo. Kasi pag hindi, ano mangyayari? Hindi tayo makakatakas. Nakakadena tayo sa sarili nating mga kasalanan. At sino ba ang magbubukas ng kadena na yan? Ng kandado na yan? Nasa atin ang susi. Amen? Sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kung hindi tayo susuko sa Panginoon, walang mangyayari. Hindi tayo ginagawang robot ng Panginoon. Hanggat may panahon pa na meron tayong chance na yung ating tenga gamitin sa pakikinig ng salita ng Diyos, gamitin natin. Kasi ito yung katotohanan ng buhay. Hindi porke hindi lahat ng tao ay interesado sa salita ng Diyos, yun ang tama. At hindi naman porke lahat ng tao gumagawa ng mga bagay na nakita nila sa mga sikat na tao na mali naman ang ginagawa, yun ang tama. Magkaiba po ang mundo ng tao sa mundo ng Diyos o sa batas ng tao sa batas ng Diyos. Sapagkat sa batas ng tao, ngipin sa ngipin. Sa batas ng Diyos, patawarin mo o mahalin mo ang kaaway. Sa batas ng Diyos, iba, magpakumbaba ka. Diba? Tayo ay binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. Nawa, higit sa lahat, yung ating spiritual life lumalago everyday. Huwag nating kalimutan na maraming Herodes sa paligid natin na gustong patayin ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya sa gabi po ito, sa Monday Gospel na ito, pagnilayan natin. Ano pa ba yung mga kasalanan dapat pinapatay ko na? Amen? Huwag na akong magipa innocent isip-isip na hindi ko kunya alam ko nga yan, pero dinadedma mo yung mga utos ng Panginoon. Amen po? Upang sa ganun, masunod natin ang kanyang kalooban. Amen? Napapanahon ang gospel. Nangyayari, pumapatay, ama sa sariling anak, ama nire-rape ang sariling anak, asawa, chinachap-chap ang asawa. Grabe na. Bakit? Sapagkat ang naghahari sa kanila ay si Herodes. Ang naghahari sa kanila ay ang diablo. Mahal tayo ng Diyos. Tayo mga makasalanan, pinagtsatsagaan tayo ng Diyos, mahal tayo. Ang ayaw lang ng Diyos, yung kasalanang nandito sa ating puso. Salamat sa Panginoon sapagkat sa bawat araw, sa bawat umaga na binibigay sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataong, hoy, magnilay ka naman. Huwag ka naman masyadong busy dyan. Sobrang busy mo na dyan eh. Ano ba? May katapusan yan. Hindi naman inaalis na Lord na tayo mangarap, magpaaral, kumain. Hindi. Ang gusto lang ng Panginoon, seek first the kingdom of God. Dapat alam natin, prioridad natin sa buhay natin. Sa bawat pagising mo, number 1 si God. Magluluto ako para kay God. Magtitinda ako para kay God. Mag-work from home para kay God. Yan po bang ibig ko sabihin is lagi tayong aware. Kasi nga, Jesus will come anytime. Parang magnanakaw. Amen po. So sana po, patuloy nating isipin na eto na yung panahon. Mag-decide na ako. Papatayin ko na itong kasalanan ito sa tulong ng Panginoon. Amen po. Tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen.
Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy mong pagpapaalala sa amin. Yes, Lord, alam narinig na namin ang iyong mga gospel sa buong taon, paulit-ulit, ang iyong mga utos. Pero Panginoon, marami pong salamat sapagkat pinapaalalahanan mo na naman kami. Kapag sumusumpong na yung aming mga makalaman ng pagnanasa, pag sumusumpong na yung aming mga kahinaan, nawa maisip namin na kailangan naming patuloy na sundin ang iyong mga mapagmahal at mapag-alalang mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na patnubay mo sa aking pamilya. Nawa, Panginoon, lagi naming isipin na magtulungan, na patayin yung mga bagay na makakasira sa aming pamilya, at mabuhay ka sa amin. Gayon din ang panalangin ko sa pamilya Ignacio, Lopez, Lagco, Moreno, Martin, Garcia, pamilya Rivera, pamilya Cunanan, pamilya De Guzman, pamilya Ortalis, pamilya Castro, pamilya Protasio, pamilya Abella, pamilya Balosa, pamilya Prestosa, yung pamilya nung nag-guest natin kanina, at lahat po ng pamilya sa buong mundo, ipinapanalangin ko, Panginoon, na nawa, umpisahan na namin ma-realize yung mga bagay na kailangan namin patayin na kasalanan upang ikaw ang mabuhay sa amin, Panginoon, sapagkat napakahalaga sa puso namin na laging buhay ang salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos, ang living water, ang pagkain namin, spiritual, ang kanyang mga salita. Sa salita ng Panginoon, sa gospel everyday, nandun ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan ang magbibigay ng buhay sa atin. Panalangin ko din po, Lord, ang mga kapatid kong may sakit, Sister Angel Cunanan, para sa kanyang brain tumor in Jesus' name. Ganyan din itong batang si Carl Nathan na may leukemia, si Brother Leia Calma na may COVID, at lahat po ng may mga karamdaman in Jesus' name. Alam mo, Lord, sa bawat pagsubok may dahilan. Wag lang kami mawawala ng pag-asa. Bigyan mo kami lagi ng pusong mapag-unawa, mga bagay na mga itinatanong namin na tanging ikaw lamang ang makakasagot. Panginoon, kagalingan higit sa lahat sa spiritual naming mga karamdaman na papatay sa amin, sa aming pag-ibig sa iyo, Lord. Tayo po'y manalangin naman namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, hadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngayon ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. So, kumbaga sa pagkain, subukan mo hindi kumain na isang araw. Naku po, sisiguraduhin ko sa'yo, hanap ka't gagawa ng paraan para malagyan ng laman ang tiyan mong kumakalam. Ganon din po sana ang salita ng Diyos. Sana laging kumakalam yung ating espiritu, hanapin ang kanyang mga mensahe. Amen po. So, punta po kayo sa YouTube channel ko, pakisubscribe na lang po upang sa ganun may palaganap natin ang mabuting balita sa YouTube, makapag-live po tayo. Angelica Dorde, doon po sa YouTube channel ko po yan. At isa po yan sa mga way na may palaganap natin ng mabuting balita. Kung hindi nyo po narinig yung mga nakaraang gospel, pwede nyo pong i-replay sa YouTube channel ko. At kung ibibigay po ni Lord, naku, napakabuti ng Lord. Alam nyo, sa totoo lang, personally, kapag nagigising ako sa panibagong umaga, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binibigyan niya ako ng chance na magbago, na ipalaganap siya, nakakatuwa, nakakataba, no? So, parang dahil ko pa tumama sa loto. Ang mga kasama po natin, bukas ng umaga. Kasi ikaw talaga, ang The Word of God, Daily Gospel, is alas 8 po talaga to gabi-gabi. Monday to Sunday Gospel. Pero minsan, kailangan ko po mag-adjust ng oras kapag yung guest ko po, hindi kaya yung gabi. Diba? So, bukas po, ang makakasama natin si Brother Ronald Doroteo. Minsan na po natin siyang nakasama, muli siyang magbabalik. At isa rin to sa masasabi kong pagka nakikinig ako talaga namang marami akong natututunan, pati sa history Amen po. So, bukas po ng umaga, alas 8 ng umaga, si Brother Doroteo Ronald, ang ating pong makakasama.
Amen. So, salamat sa Panginoon. Huwag po natin kakalimutan magdasal bago matulog sa ating mga kabaong. Di po ba? Laging ang kama natin ay ataol na natutulog tayo mamayang gabi. Kasi pagtulog tayo, hindi na mahawakan yung panaginip. Pagtulog tayo, hindi na natin hawak ang ating free will. At sinong may hawak? Ang Diyos. Kaya pag nagigising tayo sa panibagong umaga, salamat, Panginoon. Itong araw na ito ay aalay ko sa iyo. Magiging bagong nilalang ako. Papatayin ko ang mga kasalanang naghahari sa aking puso sa tulong ng Panginoon. Makinig ang may pandinig. Sa tulong ng Panginoon, hindi natin kakayanin kung tayo lamang, sapagkat limitado lamang ang ating kakayanan. Ngunit walang imposible sa Panginoon. Walang imposible maniwala ka. Totohanin mo lang, gawin mo lang number 1 si God sa buhay mo, walang imposible. So maraming pong salamat sa nakinig sa mabuting balita. Nawa bukas na umaga, makasama ko po kayo. Amen. Eh kung halimbawa na hindi kayo available sa ganung oras, pwede nyo naman pong i-replay to sa YouTube channel ko kasi ina-upload ko naman po yan everyday. Amen. Pero mas maganda kung live. Kung live natin nagkakasama-sama sa pagninilay ng Panginoon. Amen? So maraming pong salamat. To God be the glory.